Hello, hello, what's up guys? Nandito na naman si Mr. Binjo Reaction TV, Reaction TV guys. Magko-comment lang tayo guys. Inutusan na ng Pangulo yung Philippine Coast Guard guys na tanggalin yung floating buoy na nilagay ng China guys. Yan ang Pangulo. Aksyon agad para matanggal yung mga buoy guys. Inutos na. Kaya tinanggal na yung mga harang ng Chinese na floating buoy guys. So kung bago pa lang kayo dito sa YouTube channel ko na Mr. Binjo Reaction TV, please click subscribe muna, pakihit ng notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang katulad dito guys. So yun nga guys, pinatanggal na ng Pangulo guys yung mga floating buoy na nilagay ng mga Chinese Coast Guard guys, dahil delikado talaga yun sa ating mga ngisda. Ang ginawa nila guys parang lambat pinaikutan yung dagat parang nilagyan nila ng ng harang para hindi makadaan sa Scarborough Shoal o Ayungin Shoal yung mga mangingisda natin guys dun sa may West Philippine Sea guys. Kaya tinanggal na ng Pangulo guys. Palaban yung ating Pangulo guys, kasi kahit saan makarating guys, talagang hindi magpapatinag yung ating Pangulo. So yun nga guys, ang topic natin ngayong araw na to, araw ng Martes. Sana nasa mabuti kayo. Shout out to everyone, Luzon, Visayas, Mindanao, all over the world. Shout out sa inyong lahat dito sa YouTube channel natin na makabagong Mr. Binjo Reaction TV guys. Grabe guys ang ginagawa ng mga Chinese sa atin guys, dahil talagang inaabuso ng kabaitan ng Pilipinas guys. Dahil simula noon na wala nga si Ferdinand Marcos guys, wala nang nadagdag na mga asset ng ating sandatahang lakas guys. Kinalimutan na ng sumunod na mga administrasyon guys. Kaya nangungusa na tayo ng China, dahil ang China ngayon pangalawa sa pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo guys. Dahil ang una US, China, tapos Russia guys, tapos India. Kaya tuloy-tuloy lang tayo guys. Sana madaan pa sa magandang usapan tong nangyayari ngayon sa girian ng West Philippine Sea, China at saka Pilipinas guys. Dahil hindi basta-basta tong usapan na to, dahil kung dadaanin natin sa das guys, hindi natin kakayanin, dahil nga powerful ang China guys. Tayo wala naman tayong kakaposibilidad. Kaya nating lumaban sa tapang, may tapang tayo. Iuubusin lang tayo guys, dahil daming mga nuclear, mga missile yung China, mga air asset, mga hukbong pandagat guys. Kaya hindi natin kakayanin kung tayo lang talaga dito sa Pilipinas ang anuhin natin. Kaya naman nating lumaban, kaso nga lang hindi natin kayang power nila, kasi sa dami ng mga militar nila hindi natin kaya, lalamunin lang tayo. Kaya kailangan talaga diyan sa matinding diplomasya guys ang usapan itong girian sa West Philippine Sea. Mahirap kasi pag tumindi pa guys, lalo na may girian din dun sa taas ng mapa natin, dun sa may Batanes sa Taiwan at saka China guys. Kaya mahirap talaga sumiklab ang digmaan guys. Maraming mamamatay sa ating mga kababayan guys. Kaya ibang usapan to guys, masilan tong usapin na ito. Dahil yung China guys, hindi talaga sinusunod yung mga international ways, dahil may sarili silang paninindigan nga, dahil malakas nga yung sandatahang lakas nila. Kaya hindi sila sumusunod sa mga international laws. Tulad ng UNCLOS, yung nagsampa tayo sa Albitronal, nanalo tayo yung 2016 na atin yung Spratly Island. Pero yung China guys, hindi nagpatinag, hindi nila tinanggap yung desisyon ng international law guys. Dahil alam mo yung China guys, masyadong bully sila, at saka kaya ginawa nila yan dahil malakas nga yung nila, sandatahang lakas. Kaya ang makakatalo sa kanila US, hindi sila obra sa US guys. Kaya yung ibang mga senador natin dyan na pro China, tigilan nyo na, dahil pagdating ng eleksyon matatalo kayo. Kailangan natin ng mga kalyadong bansa para magsama-sama tayo, para matatag ang pwersa ng ating sandatahang lakas. Dahil kung tayo lang, hindi talaga natin kakayanin guys. So yun ang topic natin ngayon guys, yung sa buya nga na nilagay ng Chinese, tinanggal na ng Pangulo. Iwan ko lang kung anong comment ngayon ng China guys, wala pang balita ngayon. Ito ang balita ngayong umaga na to, galing sa mga online news, mga news media. Yun ang lumabas ngayon guys. Kaya malupit ang aksyon ng Pangulo na tanggalin talaga yung floating buoy ng Chinese government, dahil
delikado yung guys, lalo na sa mga barko natin ng Philippine Coast Guard. Pag dumaan doon na sumayad yung pala, delikado, hindi na makatakbo, baka sasadsad. So sana talaga guys, kailangan talaga ng eksperto dito sa usapin ng West Philippine Sea guys, dahil masilan tong bagay na ito. Dahil pag oras na hindi maganda ang pakipag-usap sa mga Chinese guys, baka yun pang dahilan ng World War 3 guys. Mahirap yun, talagang maraming mamamatay guys pag nagkaroon tayo ng World War 3 guys, dahil damay-damay na guys, China at saka North Korea, Russia, sanib pursa yan tatlo guys tayo, sa bagay tayo, marami naman tayo mga kamping bansa, kaso nga lang mahirap talaga pagdating sa digmaan guys. Walang panalo, walang mananalo guys, dahil tayong mamamayan mapiktuhan guys, dahil hindi basta-basta ang digmaan guys. Gutom ang abutin natin yan guys. Walang mananalo, walang mangyayari sa digmaan guys pag sumiklab ang digmaan dyan sa West Philippine Sea guys. Kaya tayong mamamayan ang maapektuhan unang-una. Kaya kailangan talagang daanin sa diplomasya guys. Hindi natin basta-basta daanin sa dahas, dahil wala tayong capability na labanan sila, dahil nga tayo maliit lang na bansa. Yung mga air asset natin, hukbong dagat, hindi pa ano guys, hindi pa magaganda dahil puro luma. So kailangan talaga natin ng kakampi. Halimbawa Australia, Malaysia, Thailand, Indonesia, yan ang mga kampi natin. South Korea, Japan, US, Canada, marami naman tayong mga kamping mga bansa guys. Kaya lang talagang kung maaaring iwasan na talaga yung girian dyan sa West Philippine Sea, dahil mahirap talaga pag sumiklap ang digmaan guys. Kaya yung ibang senador dyan na sabihin na pro China, tigilan nyo na, dahil pagdating ng eleksyon talagang sigurado sa inodoro ang bagsak nyo. Kaya hindi basta-basta yung usapin sa West Philippine Sea, dahil binubuli na nga tayo ng China, kinakampihan nyo pa. Tapos sasabihin nyo na halos 60% Chinese Filipino na ang dugo dito ng mga Pilipinas. Oo, inamin natin maraming Chinese dito sa ating bansa, pero hindi tayo dapat magpapadarag sa kanila, dahil ugali na ng China na mandarag ng kapitbahay na bansa guys. Kaya dapat hindi tayo magpapatinag sa kanila. Tuloy-tuloy lang tayo, hindi tayo pwedeng magpasindak sa kanila, dahil pag nagpasindak tayo, lalo tayong bubulihin ng bubulihin. Kaya namimihasa yung mga yan kung magpapasindak tayo. So yun nga guys, yung topic nating araw na to, araw ng Martes. Sana lagi kayong nakasubaybay dito sa YouTube channel natin na Mr. Benjo Reaction TV para makasagap kayo ng mga tunay na balita, hindi fake news o hindi chismis guys. So yun nga guys, ang balita natin ngayong araw na to, sana nasa mabuti kayo. Shout out sa lahat ng mga subscriber ko, sa lahat ng nanonood man dito, mga OFW, shout out sa inyong lahat all over the world. Shout out mula Luzon, Visayas, Mindanao. Shout out din sa mga kapatid ko dyan sa Siargao Island, dyan sa Surigao del Norte. Shout out everyone. Hanggang dito na lang, sa muli. Maraming salamat sa inyong lahat, sa mga nanonood. Huwag kalimutan mag-likes, mag-share, mag-comment para sa next upload na video natin, para ma-shoutout ko naman kayo guys. So yun nga, comment down below guys kung anong masasabi nyo dito sa utos ng Pangulo na tanggalin na yung mga floating buoy na nilagay ng Chinese government guys. So hanggang dito na lang, sa muli. Bye bye, hasta la vista baby, boom.